Napakagandang opportunity po sa atin ito, no, para tayo umawit at magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga, no, give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Marami daw pong rason na para tayo ay umawit at magpasalamat sa Panginoon. And this time, church, hayaan po nating awitan ng ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo na our God is forever? Amen? Yung Panginoon po natin yung magbibigay ng kaligayahan sa atin. And as we sing this song, let's declare that God is good in our life. Hallelujah, God. Come on, let's clap our hand. One more time. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever, for His love that will beat us. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. In mighty hands, in mighty hand, His love endures forever, for the life that's been reborn. His love endures forever. Sing praise. Come on, sing. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us, forever, forever, forever. Hallelujah, God. From the rising to the setting sun, His love endures forever. With the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise. Hallelujah. Sing praise. Let's declare it. Sing praise. Sing praise. One more time. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Continue to worship God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Come on, let's declare it. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. One more time. Sing praise. Sing praise, Panginoon. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is with us. Forever. One more time. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah, Lord. In Philippians 2:9-11, it says, "Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. And the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Tunay nga po na walang ibang karapat dapat na sambahin kundi ang nag-iisang Jesus lamang. Thank you, Lord. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. We praise you. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name
What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah, God! We give you all the glory! Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Naniniwala po ba tayo na unconditional po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin? Hallelujah. Sabi po sa 1 John 4 verse 9, God has sent His only Son into the world so that we can live through Him. Grabe po yung pagmamahal ng Panginoon, ano? Hindi po matutumbasan yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. And this time, church, I just want to remind you yung kagandahan ng pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. Yung kagandahan ng pagmamahal ng Diyos sa puso mo. This time, church, can we just sing with heart po talaga? Talagang Panginoon, Ikaw ay dakila, Lord. Ikaw ay tapat, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ngunit hindi ka lumaban, pagkat laman ng isip mo lubos na kaligtasan ko. Binigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko, pagkat sa isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos. Oh Jesus, ikalay mo. Pag-ibig mo kay ganda. Pag-ibig mo na kay ganda, pag-ibig mo kay ganda, sa iyong krus ibinuhos. Oh Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo na kay ganda, ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, nabubuhay sa biyaya ng
sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Pag-ibig mong kay ganda, sa iyong krus ibinuhos. O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Salamat, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon, ang nabigay sa amin ng pag-ibig na tunay na kay ganda, God. And this morning we stand before you, Lord. We honor you, Lord, with all our hearts, with all our being, Father. Sabi po sa Deuteronomy 30:15 to 16. See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to Him, and to keep His commands, decrees, and laws. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. So, bumabalik po tayo dun sa mga devotion natin dun sa law days, yung panahon na si Moses, Israelites, bago sila pumasok sa promised land. Ito yung point na sinabi sa kanila ng Lord. Parang binigyan sila ng two options. It's either you choose death or life. It's either you choose to worship me or worship your gods. And may ibang salin pa po, ibang version sabi doon, choose life. There was this one day, after the pandemic, kasi hindi tayo nakakapunta sa mga conference, sabi namin ni Tin, sige punta tayo kahit may trabaho tayo, kahit half day lang. Baka may marinig tayo from the Lord. Then, lo and behold, itong verse na to, aside from reading it from the devotion, narinig natin to kay Pastor Bert Pretorius. Sabi niya doon, we are in the grace era na po di ba? Pag sinabing love God, how do you love God? It's by loving people, di ba? And then how do you love people? It's by consolidating them. Ano po ba yun sa atin dito, yung vision natin? How do we consolidate? We baptize, we teach them the commands. And ano po ba yung command? It goes back to loving God and to loving people again. So kumbaga, how do we love God? We can only love God if we love people. Diba? So that day, may hawak-hawak po siyang apple. Habang kinakain niya yung apple, sabi niya doon, what is the power of this apple? It's not because it's sweet, it's not because it's healthy, hindi dahil matamis, masarap, masustansya. The power of the apple is in its seed. Amen? So, likewise, tayo po para mga fruit po tayo. Okay? Meron tayong seed that's inside of us. Okay? Sometimes, we often focus on our sweetness, yung pagiging healthy natin, yung may bibigay natin to the table, our talents, ganyan, our ministry, that we forget the vision. We forget the purpose to sow the seed. Sometimes we focus on the need too much that we forget to sow the seed. Ano po ba yung seed? Yung pagmamahal. Diba? Minsan, masyado tayong focus sa, na-hurt ako, nasaktan yung pride ko, kailangan mag-sorry siya sa akin. Pero di ba tinuturo po sa atin dito sa church, gratitude begins when we end the entitlement. Amen? So, this morning, mag-sorry tayo sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami. Let's pray, church. Lord, we apologize, Panginoon, kung minsan, personally, Panginoon, ay masyado po kami nakafocus, Panginoon, sa mga bagay na pang sarili lamang. Na hindi namin, Panginoon, minamahal, Panginoon, yung mga binigay mo sa amin para mahalin po namin ng aming mga kapwa, Panginoon. Yung ministry po namin, Panginoon, this is just one thing, Panginoon. Pero yung to love God, to love people, Panginoon, this is what you wanted for us to do, God.
This morning, Lord, i-renew mo, Panginoon, yung vision sa amin. Come on, Praise Church, let's worship the Lord. Let's lift our voices to Him. Let's say sorry to Him. God, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, na aming mga buhay, Panginoon. We are nothing, God. We are nothing, Panginoon, sa harapan mo. We are nothing if we don't love, God. Wala po lamang kami, God. So this morning, Panginoon, thank you, God. Thank you, Lord, for renewing this in our hearts, Panginoon. At ang una po sana namin gawin, Panginoon, after this day, is lumapit kami doon sa mga tao, Panginoon, na nasaktan po namin o nakasakit man sa amin at sabihin namin, mahal kita sa pangalan ng Panginoon. Thank you, Father. We honor you, Lord, this morning. We praise you this morning. Yung aming magsasalita po this morning, Panginoon, itago mo siya sa iyong likuran, God. May this morning become something, Panginoon, na inordain mo for us, Lord. May you teach us more this morning, God. At magkaroon kami ng listening ears and open hearts this morning, God. Salamat po sa iyo. We honor you, Lord. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Wow, thank you, Lord. Isang malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Wow, thank you, God. Thank you, Jesus. Baka po yung iba nagulat po sa pagpasok, kala nila may JS tayo. Ayan, ito po yung maganda nangyari kahapon sa Alab Kabataan. Ano po, halos 200 plus kabataan po. Ang grabe pong napagpala. Ito yung panahon talaga, sobrang may malaking pangangailangan na patuloy na gabayan ang mga kabataan, tulungan ho talaga sila. If you are aware of this, merong lugar sa Asbury, tawag doon for university, Bible school ho ito. Yung mga kabataan daw po, tapos na yung service, ayaw pang umalis sa lugar. Sobrang nagpuri ho talaga sa Panginoon, and would you believe, grabe inabot po ng 15 days, 24/7. Hindi sila umalis po hanggang ngayon, pinagpapatuloy yung tinatawag na revival. At marami ho doon kabataan. Sabi sa Book of Joel, chapter 2, in the last days, I will pour out my spirit to all flesh, and young men will see vision. Kaya mga kapatid, abangan natin, may malaking ginagawa ang ating Panginoon. The devil will distract us para hindi makita yung ginagawa ng Diyos. Ang kalaban ho nating matindi sa totoo lang ngayon, focus. Sabi natin lahat, focus. Yung ganito po yan yung habang tayong lahat andi dito, nakikinig ng salita ng Panginoon, hindi ko alam kung gaano karaming kwento at story na habang tayo nakikinig, may mga lumilipad din po sa ating isipan. Tama? So, ang dami, minsan ang hirap mag-focus. Kaya tulungan tayo na mag-focus sa bawat isa. Amen po ba tayo doon? Para talaga marig natin ang salita po ng ating Diyos. Sabi natin po, magpo-focus ako. Mamaya ko na iisipin ko ano ulam namin sa tanghali. Mamaya ko na iisipin ko ano yung program mamaya o lalakarin pa natin. Marami kasi, patong-patong. Alam niyo po, minsan na-realize ko yung word na susulitin ko. Minsan gusto mo sa isang araw ang daming magawa, pero ilan lang talaga ang magagawa mo na may sense. Minsan gusto mo maging productive, pero ang totoo, hindi ka nagiging productive or tayo, sa sobrang dami nating gustong gawin. Sabi natin lahat, less is more. O sige, tayo muna tayong lahat, saglit lang para ho tayo makapag-focus. Ano po? Gusto ko po, huminga kayo ng malalim. Inhale. Exhale. Inhale sa ilong. Exhale sa bibig.
O try naman natin, 5 minuto, walang hihinga ha, para makapag-focus. Sige nga, gayahin niyo po ako, nakita ko lang ito sa isang coach na nagpagawa. Ano po? Okay, gawa tayo sa kamay natin, number 6. Okay, number 6. Alam niyo yung number 6 ha? Okay, paan naman natin? Gawa tayo ng number 9. Yun. O, lahat tayo nakawa number 9. Ano po? O, pagsabayin natin, 6 sa kamay, 9 sa ibaba. 1, 2, 3. Ba't naging number 8? Ano po? Huwag mo na kasing pilitin. Hindi kasi nakadesign ang utak natin na laging nagmumultitasking. Oo, naunawaan tayo ng Diyos. Ang dami mong gustong ma-accomplish. Ang dami mong gustong magawa. Pero ang utak natin, dinisenyo ng Panginoon, mag-focus talaga, one at a time. Ang minsan na namimiss natin, kasama natin ang mahal natin sa buhay, iniisip mo, trabaho. Kasama mo na yung minamahal mo kung ano-ano pa iniisip mo. Andito tayo ngayon, kasama natin si God. Focus tayo kay God. Okay? Lagay natin yung kanang kamay natin sa tapat ng ating puso. Dakilang Diyos, help us to become aware to your word. Help us to focus this morning sa iyong word na ituturo sa amin. Salamat sa praise and worship. Salamat sa lahat na nagsaayos nito, Panginoon. Salamat sa ginawa mo po, O Diyos, sa Alab Kabataan kahapon. Salamat sa gagawin mo sa mga outreaches mamaya, O God. Panginoon, help us, Lord, na patuloy ka pang makilala at itong pinag-uusapan namin pag-ibig, sana lalo namin itong maunawaan at ma-practice namin ito. Whatever we accomplish, we give you glory, we give you all the praises. In Jesus' name. Amen at amen. Malakas sa palakpak sa Panginoon and then makakaupo na ho tayong lahat. Wow, tama-tama yung binanggit ni Mark na nag-lead sa ating kanina. Sabi niya, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. O ano raw po ang ginawa po ni God? Isinenya yung kaisa-isa niyang anak sa atin po upang tayo na mga dapat sana papunta sa impyerno sa pamagitan ng pananalig kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa po ang sabi? Ito ang tunay na pag-ibig. Sabi natin lahat, tunay na pag-ibig. Ito ang tunay na pag-ibig, hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Naku, mga kapatid, meron bang tao na grabe, ang gustong kuhanin sa ibang tao ay ang kasalanan para hindi na maghirap ang iba? Wala pa ho yata noon. Parang halimbawa may cancer, Lord, pwede ba akin na lang yung cancer na yon para siya mabuhay na mahaba? Meron bang ganon? Lord, sana akin lang yung mga pagkakautang niya, ako magbabayad para pumayapa siya. Hoy, tumigil siya, mamatay ka. Ikaw umutang, ako pagbabayarin mo. Hindi ba minsan mga ganun po sa buhay natin? Minsan hindi natin ma-reconcile. Kaya ba talaga nating umibig katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon? Ipanalo ang pag-ibig sa linggong ito. Lord, ipaunawa mo sa akin, sino ba ako? Ano ba talaga ang kalagayan ng tao? At sino ka, Panginoon? Kung mababago lang yung perspective natin sa buhay, makikita natin, grabe pala ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, totoo po talaga na yung mga binanggit dito na ang taong may pag-ibig, mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos, ang pag-ugali, hindi makasarili, kaya ba talaga natin gawin yan? Alam ko, umuwi tayo po after this na, Lord, kaya ko bang yun nga lang naiinis ako sa tao, gusto kong kurutin gusto kong tirisin Di ba? Nabunggo nga lang ako sa pagpila ko sa LRT, gusto kong pasagasaan sa LRT, mga ito. Kala mo, sila lang ang nagmamadali. Kaya ba talaga natin? Kaya ba talaga natin? Pastor, yung magpasensya nga, mahirap na. Yung gagawan mo pa ng kabutihan, yung taong pinagpapasensyahan mo. Hindi ba? Ang hirap kaya noon, po? Parang nabunggo ka niya, nasubsob ang mukha mo. Siya pa tinanong mo, nasaktan ka ba? Ang hirap. Ngayon, posible ba talaga magmahal? And we believe this is our conclusion.
because of 1 Corinthians 13 at 1 John chapter 4, verse 9 to 10, because of what Christ did to us, because of what God did to us, ang pag-ibig ay posible dahil sa ating kaugnayan sa Diyos na siyang unang umibig sa atin. Love is impossible without Christ. It's impossible. Love is impossible without your relationship with Jesus Christ. Yes, pwede ka siguro magmahal ng eros, ng pileo, but the agape love na naghahanap ng pinakamabuti sa isang tao kahit ginawang ka ng di maganda. And that is possible because of our Lord Jesus Christ. And sobra tayong maniwala, kaya tayong umibig dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya mong mahalin ng mga tao dahil sa pag-ibig ng Diyos na siyang unang umibig sa atin. Hindi ba tayo magpapasalamat sa Diyos? Tayo pa lang, pag ina-imagine natin yung kasalanan natin o mga pagkakamali natin at pagkukulang, matagal na tayong durog. Matagal na tayong wala. Matagal na tayong pinagpapasensyahan ng ating Panginoon. Balikan ko lang itong 1 Corinthians 4-6. Hindi makasarili, hindi magalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Iyon yung pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-ibig, hindi natutuwa sa kasamaan. O sabihin niya natin yon, hindi natutuwa sa kasamaan. Sabihin niya natin yon? O sabihin natin, nagagalak sa katotohanan. Hindi ba yung pinost nating poster ngayon is, anong nagpapasaya sa'yo? Be careful. May mga taong kapag nangyari ang pangit sa iba, tuwan-tuwa sila. Hindi lahat ng katuwaan ay yung masayang nangyayari. May mga tao na natutuwa sila kapag may pangit na nangyayari sa iba. Kahit Christian. Struggle natin yan. Sabi ko nga po sa inyo, ang struggle natin, even as a Christian, lumalaban pa rin tayo sa kasalanan eh. Kaya may awayan, kaya may mga kaguluhan because of sin. Ginapi na ni Jesus Christ yan 2,000 years ago na mahigit na, pero hanggang ngayon nag-i-struggle pa rin tayo kasi andito pa rin tayo sa mundo na affected ng kasalanan. Ewan ko na lang kung sa langit mag-away-away pa tayo ah. So, yun yung place talaga na wala na talagang awayan. Ngayon, may pakikita ko sa inyong community, saka isang pamilya, mahalaga ito sa pag-uusapan natin. Okay? O, sabi natin uli, focus ka. Lumilipad na agad yung isipan mo. May mga lumilipad ng kwento sa buhay ko, inaagaw na yung atensyon ko. Okay? Ito yung pamilya na to, tingnan lang natin to. Meron tinatawag na grupo na Amish community. Amish community po. Ngayon ko lang din narinig yan. Amish community. Sila po yung mga tao na kahit in a sense, nasa age of technology na tayo, pero parang napakasimple ng buhay pa rin nila. Nakita niyo po yung pananamit nila? Ano po? Ganda siguro nito, Serge Kuhana, ng pictorial silang pamilya. Po. Nakatapak. Mga nakatapak lang po yan papunta sa school. Kahit meron ng sasakyan, mas gusto pa rin nilang sumakay sa mga kalesa. Sobrang iba ho sila. Amish community. Alam ko po, Christian din to, Anabaptist. Ano po? Sabi nila, part daw ng Mennonites din. Pero wag nyo nang isipin ng Mennonites para lalo kayong nahirapan. Ano po? So ito po yan. Ano po? Ito yung grupo na kung sila sa panahon natin ngayon, ayaw ng cellphone. Nagluluto pa rin sila, hindi sa gas. Sa kahoy pa din. Sobra nilang nilalayo talaga nila ang sarili nila sa mundo sa isipang talagang ayaw nilang maapektuhan yung relationship nila kay God. Ang values lang nila, faith, family, ano po, at the same time, simplicity. Sila yung mga nagtatanim ng iniipon nilang pagkain. Di sila masyadong umaasa sa iba. Kaya sila yung mabubuhay, buhay na buhay sila kahit walang technology, na preserve nila yung lifestyle of simplicity. Talagang iba sa paggastos, maingat sila sa pera, marami silang ipon, hindi sila ganun karami.
Pero yung Amish community na to is grabing hinahangaan. Grabe yung discipline nila sa buhay. Okay? Iwanan muna natin yung Amish community. Okay? Dito muna tayo kay Charles Carl Robert DeFord. Ito pong si Charles Robert po, si Carl, ano po, masaya naman ang pamilya niya eh. Meron siyang 4 na anak, kaya lang yung isang anak niya nung namatay nung infant. Sobrang baby. Namatay po yun nung sobrang baby pa po talaga. Nung mamatay yung anak niya, nagalit siya sa Diyos. Gusto niyang gumanti sa Diyos. Although may history din siya, nung bata raw siya, parang may minolestya din siya na bata. Hanggang ngayon parang hindi kinakaya ng utak niya yung ginawa niya dati. Balik po ako dito sa Amish community. Meron silang isang school, konti lang yung school nila, konti lang yung estudyante nila. Siguro mga 20 plus lang na estudyante po. Ang ginawa po ni Charles Robert po, pinasok niya yung school, pumunta muna siya sa hardware, bumili ng mga pangtali, tinalian ang mga estudyante. Halos karamihan doon babae. May nakatawag na pulis, sa pulis po, nag-911 po. Nung dumating mga pulis na taranta po si Robert po, ang ginawa niya, yung machine gun po na hawak niya, 18 agad na bala ang rumilis. At that moment, 5 agad ang namatay. 5 yung nasa peligro at isa lang, merong isa na sinasabing habang buhay ay mabubuhay na lang po sa life support. Yung mga naapektuhan, Amish community. Si Robert kasi tagapaghatid po ito ng gatas, ng truck driver siya. Kilala rin siya ng mga bata eh. Kaya walang idea na gagawin po niya. So sa madalit sabi po, ano ang gagawin ng Amish community sa pamilya ni Robert po na pumatay ng kanilang mga anak? Ano ang gagawin nila? Kung kayo po yun, ano ang gagawin ninyo po? By the way, si Robert po, bago po siya mahuli ng pulis, nagbaril po siya sa kanyang sarili. Alam niyo ho ginawa ng Amish community? Tinulungan ang pamilya nila Robert na maiburol ng maayos yung taong pumatay sa kanilang mga anak. Habang nakaburol daw si Mr. Robert, kalahati ng dumadalaw sa burol ni Carl Robert, Amish community. Parang hirap. Hindi kinaya ng mga reporter. Ang sabi ng mga reporter po, why? Ba't ganyan ang kilos nyo? Ba't ganyan ang galaw nyo? In fact, tumutulong ngayon ang Amish community na magkaroon ng foundation para masuportahan hindi lamang yung mga apektuhan ng namatay na anak, kundi pati yung 3 anak ni Mr. Robert po na naiwan. Hindi ma-reconcile ng mundo. Anong meron sa Amish community? Yes, simple lang ang buhay nila, pero may matindi silang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Nung tinanong ngayon ng Amish community, bakit nyo po nagawa yan? Ang sagot lang nila ay ito. Ito ang aming alam na paraan. Pag nagpatawad ka, sumusunod lang yung emotion mo. Pero kapag hinintay mong maramdaman mo muna bago mo gawin, hindi mo magagawa. Pag ang alam namin, magpatawad, sumusunod lang yung healing, sumusunod lang yung comfort, kapag ginawa mo na yung pinagagawa ng Diyos.
Ito lang ang aming alam na paraan. Na kahit gawan kami ng hindi maganda, still, we will forgive. Nakakainggit naman. Sana meron tayong faith at pag-ibig na ganun. Nung sandaling iyon, ang hindi nakikitang Diyos ay naging nakikitang Diyos dahil sa ipinakita ng mga taong umiibig sa Kanya. Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero kapag minamahal natin ang mga tao, ang Diyos na hindi nakikita ay nagiging Diyos na nakikita dahil sa pagmamahala natin, dahil sa pag-ibig na ipinapadama natin sa iba, dahil sa pag-ibig na napakahirap gawin kung wala sa iyo ang Diyos. Love is possible because of our relationship with Jesus Christ. Can I hear amen? Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Wow! That is true story. Bigla ko akong talaga, bilang lang na-appreciate yung Amis community na to. Ang galing. Di ba masakit sa kanila? Masakit. Mahirap. Pero it is possible to love because of our Lord Jesus Christ. Kaya pinakamaganda po talaga, see to it, si Jesus Christ, nasa puso natin. Let us love one another, mga kapatid. Kaya nga turn off po yung mga mundo kapag mismo ang mga Kristiyano nagdedemandahan pa minsan, nag-aawayan, nagbabangayan sa Facebook. Hindi natin mawiwin ang mundo sa mga argumento. Mawiwin natin ang mundo sa pamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, kaya mahal kita sa Panginoon eh. Okay? Again, sinabi rito, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Ngayon, ang tanong natin, paano natin to gagawin? Paano tayong hindi matutuwa sa kasamaan? Hindi ba pag may nangyari sa iyo, pag may gumawa sa iyo na hindi maganda, katuwaan mo na may pangit na mangyari sa kanya, buti nga. Inasar ka, pagkatapos tumakbo, nasagasaan, ayos! Hindi ba? Ninakawan ka. Pagkas pinagbabaril ang mga pulis, ayos. Mukha ka kasing pere. Pero sa Diyos, natutuwa ba ang Diyos na may mamatay na masama? Kaya nga siya namatay sa krus eh. Ba tayo natutuwa? So, paano natin ito gagawin? Okay, so mabilis lang, dalawa lang naman ang points natin, andyan na rin naman yan, ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa kasamaan. Basically, the word kasamaan itself, the word evil, masama. Hindi lang ito yung natutuwa sa kasalanan, hindi lang ito yung natutuwa sa ganyan, ano po. Yung basically sinasabi ito, yung hindi ka natutuwa kapag may nangyaring pangit sa iba. Let us be honest, minsan nako-comfort din tayo eh. Ano po? Parang pag mahirap ka at nakakita ka ng mahirap, salamat sa Diyos. Kala ko ako lang ang mahirap. Yung parang, hindi ka ba matutuwa na, di ba, Lord, sana umangat na rin sila. So, tingnan lang natin ito, mabilis ano. Sana po, tulungan tayo ng Panginoon, mas maunawaan ito. Meron tao sa Bible, Prophet Jonah, isinensya ni God sa Ninibe para sabihin, gugunawin na ang Ninibe. Parurusahan at hukuman. Ang ginawa ni Jonah, pinangaralan, shortcut na lang natin, wag na yung mga tumakas pa siya. Ang ginawa po niya talaga noong una, tumakas para talagang, Lord, baka mag-repent yung mga ito eh. Baka hindi tuloy ng Diyos yung paggunaw. Ito nga nangyari. Magsisi kayo sa inyong kasalanan. Aba, nagbalik loob. Ang pagkakasabi nga ho, pati aso. Ano po? Pati American Bully nagrepente. Ano po? Pati pusa, hindi muna sila nag-away. Hindi na muna kita kakalmutin ha. Nagre-repent ako eh. So grabe po. Ano nangyari? Hindi po pinarusahan ng Diyos ang Ninibe. Nagalit si Jonah. Masama ang loob ni Jonah sapagkat ang grupo ng Ninibe ang pumatay sa kanilang mga kababayan. Sobrang karumal-dumal ang ginawa ng Ninibe sa mga taga-Israel. At gusto nila, katulad din siguro natin, yung mga taong ng api, nagpahamak at gumawa sa atin hindi maganda ay sana
parusahan. Jonah, bakit ka nagagalit? Sino ba nagbigay ng buhay dyan? Sino ba totoong nagmamalasakit dyan? Kaya alam nyo po, bago pa natin ito maranasan, even sa Bible pala, may mga taong nakakaranas na rin yan. Okay? Kaya nga si Jonah is a classic example na nagbalik loob ang tao sa Diyos, hindi siya natuwa. Yun nga ang dapat natin maging katuwaan, na ang tao ay nagbabalik loob sa Diyos. Amen po ba tayo doon? Okay, tingnan nyo lang ito. Kunyari po, picture na lang natin gossiping. Chismis. Senior ko lang po ito tingnan natin to. Saan kaya kumukuha ng kasiyahan at katuwaan ang mga taong ang pinag-uusapan ay katulad din naman nilang may kapintasan? Sino po aamin po? Pero wag nang taas ang kamay baka magkabukuhan tayo. Sabi kasi ng mundo, dalawa lang ang napakasarap sa buhay. Kumain ng libre at pag-usapan ang buhay ng may buhay. Sino po rito yung nasama kayo sa grupong tuwang-tuwa na pinag-uusapan ang mga kapintasan ng iba? Parang pag nag-uusap yung grupo, ito yung grupo na walang kapintasan. Tara, pag-usapan natin itong may kapintasan. Parang ganun. Sana ganito yung parang kay Jesus Christ, yung may babaeng nahuli sa pakikiapid. O sige, yung unang walang kasalanan, sinong bumato? Parang ang sarap din sana, ipag ipinara-praise natin. Sige, yung walang kapintasan, siya ang unang mamintas. Yung walang pagkukulang, siya yung unang manumbat. Yung hindi siya mareklamo pero qualified talaga siya, siya yung unang magsabi nito. Tingin po kayo sa akin. Hindi ka gumaganda kapag pinapapangit mo ang iba. Pumopogi ka kapag pinapopogi mo ang iba. Can I hear amen? Bakit kaya walang ganito? Bakit kaya walang ganito? Tingnan natin, bakit hindi natin pag-usapan ng mga taong higit na mas malalim at mas matagumpay kaysa atin, then isipin natin paano natin sila gagayahin. Amen? Halimbawa, pag-chismisan natin si Nanay Puring. Si Nanay, bakit ganyan? Hanggang sa tumanda, panalangin ng panalangin. Pagkatapos, ang anak pa niya nagkaroon ng isang prosecutor, isang doktor, yung mga apo niya. Bakit kaya si Nanay sobrang pinagpapala? Minsan ang gusto nating pag-usapan yung mababa sa atin, pero ang totoo, hindi ka naman umaangat pag pinatapakan kang iba. Hindi ka nabubuo kapag may sinisiraan kang iba. Again, hindi ka gumaganda kapag pinapapangit mo ang iba. Sabihin mo nga sa katabi niyo po, kung babae siya, bakit kaya sobrang ganda mo ngayon? Sa mga lalaki nga, sabihin mo nga, bakit mukhang mapera ka ngayon? Hindi, totoo po ito. May mga tao kapag nakapag-usap ng kasiraan ng iba, para naka-drugs Yung ang taas ng level, maghapon, tara. Dapat ito mga nagpipintasan nito at namimintas, dapat ito pumunta sa mga patay Kasi at least kahit maglamay sila Ang lakas ng energy, at least may tao so nakikiramay. Pero bakit gano'n? Naku, wag ka na maglala, biktima ka rin at kasama ka rin doon. Sabi mo nga, kasama ka rin doon, bes. Hindi ba? Minsan pagtatawa ng parate, ang ilong niyan, pag umulan, siya yung unang malulunod. Kala mo naman ang tangos ng ilong. Inipitan lang ng nanay niya nung bata ayon. Minsan yung mga tao, hindi ba, wag naman sana to, pangit yung word nito. May mga tao ang pangit, kung makapintas, kala mo ang ganda niya. Hindi ba? Lagi niyong tatandaan at lagi ko itong sinasabi, ang pogi, hindi niya sinasabing pogi siya. Ang mayaman, hindi niya sinasabing mayaman siya. Ang malapit sa Diyos, hindi niya sinasabing sobrang lapit ko kay Diyos, kay God. Kayo ang lalayo niyo. Kaya yung mga humble, hindi nila kailangan magsalita.
Di ho ba? Yung mga tao talagang meron sa buhay, hindi na kailangan magyabang because they are secured. O listen to this, tingin mo kayo sa akin. Ang taong may sinisiraan sa iba ay laging ikunukumpara ang kanyang sarili sa iba. Piling niya umaangat siya kapag merong mga taong may pangit sa buhay. Kaya po hindi natin magiging katuwaan na namimintas, naninira ng ibang mga tao. Ang mga taong madalas ang pinag-uusapan, sabi natin ay buhay ng iba, ay ang mga taong laging lang ikinukumpara ang kanilang buhay sa iba. Ganun lang po yun. Kasi di may mayayaman, focus lang, diretso, aral lang. Okay? Tingnan pa natin to. May mga taong ang saya-saya nila sa kabiguan ng iba. Naalala ko tuloy, halimbawa, nag-apply ka sa US Embassy ng visa po. Hindi ka pumasa. Sana sila rin, sana sila rin, sana sila rin. Yung parang nakaka-comfort na dumadami na kami. Hindi na ako mukhang kawawa na ako lang. Minsan ganun ho eh. Dito po ako tuntua kay Pastor Sandy. Pastor Sandy San Diego. First time namin nag-apply ng visa po, siguro mga 2003 or 2005. Dahil una po akong pumila. Ang una agad tinanong sa akin, what is your business? I'm a pastor. I'm not a businessman. Bakit business ang tinatanong sa akin? Para siguro, nasabi lang niya, yung kayang bang sustentuhan yung pagpunta mo talaga sa Amerika. Pagkatapos nun, deny. Ay, ganun pala, deny. Ang bilis lang. Yung kasamahan ko naman, pumila din. Siya na tinawag. Ano siya? Bagsak. Lakasan mo lang ang lumo, baka bagsak ka rin. O pumila siya ngayon. Na-deny din. Pagkas nagulat ako kay Pastor Sandy. 3 kasi kami pupunta sana sa Amerika. Pastor Loy, kung deny ka, si Pastor Tony, deny din, di na ako magpapa-interview. Kasi, ano magiging kasiyahan ko nang pumunta sa Amerika na nag-iisa nang hindi kayo kasama? Totoo po yun, hindi na siya nagpa-interview. Kung pwede nga lang sanang i-refund, hindi ba yung iba naman, ako lang ang makakapasa. Ako lang ang yayaman. Pag ganun daw po ang mindset natin, may malaki tayong insecurities sa buhay. Bakit kailangan mong maging angat sa lahat? Yung Amis community, they don't care. Kung hindi man sila sobrang yaman, ang mahalaga, hindi ako nangungutang. Tama naman yung kinakain namin, hindi naman kami deprived. Pero bakit kailangan lumutang tayo sa buhay? Hindi ko alam kung paano tatagalogin ito na maganda. Kayo na lang po ang magtagalog. The mistakes of the great are the consolation of the fool. Si Peran, magaling magtagalog ito saka si Mac eh. Ano po? Tama po ba? The mistakes of the great are the consolation of the fool. Minsan, ang konsuelo na lang ng mga walang alam yung magkamali yung matalino eh. Nagkakamali ka rin pala. Buti nga sa'yo. Yung hindi nakapasa po sa Lesal, valedictorian po yan sa public school. Yung kick out sa Ateneo, honor pa rin yan pag sinama mo sa iba. Kaya huwag ka namang matutuwa. Ano po? Na sa ganitong bagay, ikaw ang pinakamatalino. Pag nasama ka sa mga tao na sobrang, mga tao ba to? Hindi ba to para mga anghel? May classmate po ako sa IGSL, puro flat A+. Tanong ko na lang sa kanya, bro, tao ka ba? Hindi kaya ta marunong magkamali. Ang taas ng grade. Kami nga, pag ako nga po C+, purihin ng Panginoon, C stands for Cirilo and Christ. Grabe oh. C+, makapasa nga lang ako. Yung isa naman, A-, na-depress. Saan ka kumuko ng depression? Kami nga makapasa lang, panalo na ganun ho talaga ang sakit ng matatalino. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ka pala nade-depress.
So again, the challenge for us, sabi sa Proverbs 24, wag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. Take note of this, hindi pa ito kapatid. Hindi pa ito kaibigan. Hindi pa ito kababayan. Even yung taong gumawa sa iyo, hindi mo magiging katuwaan kapag may nangyari sa kanyang hindi maganda. Alam mo, meron hindi nakabayad sa iyo pagkatapos na stroke? Yan. Buti nga sa iyo. Hindi o. Yung nagpahiya sa iyo pagkatapos, grabe din siyang napahiya. Ewan ko ba, siguro talagang tumatanda na rin tayo. May mga pagkakataon, kahit totoo ang sinabi mo sa isang tao, pero balikan mo lang, Lord, napahiya ko ba siya? Meron po ba nag-iisip ng gano'n? Lord, tama naman yung naging pag-uusap namin, pero Lord, hindi ba ako masyado naging rude? Na maaaring na-correct ko nga siya, kaya lang, hindi kayo masyadong sobrang sakit naman ang sinabi ko. Pag naiisip ko po yan, nalulungkot po ako. Pero salamat sa Diyos, lahat po tayo ay binabago ng ating Panginoon. Sabihin niya natin lahat, hindi ako matutuwa sa kasamaan. Okay? Pag natutuwa ka sa kasamaan, baka pamangkin tayo ni Satanas, ha? Si Satanas lang naman ang natutuwa kapag may pangit na nangyayari sa iba, sa atin, ano po. Si Satanas lang yon, okay? Okay, tingnan natin to. Tama po ba ang manlait ng iba para kumita? Di ba yung usong-uso ngayon yung mga stand-up comedian, character assassination? Lahat ng kapintasan, sasabihin yan para nakakatawa kasi, no? Di ba? Minsan, nadapa na. Nadapa na, nagtawanan pa. Nauntog, pinagtawanan. Hindi yung, nasaktan ka ba? Okay, tama bang maging katatawanan ang kahinaan at kapintasan ng iba? Sabi ko nga sa iyo, pag mamimintas ka, wala kang kapintasan, ha? Okay? Tingnan niyo po ito. We believe ang kasalanan ay hindi pinagtatawanan. Maaring nagkamali, huwag pagtawanan. Maaring may kahinaan, huwag pagtawanan. Ang kasalanan ay hindi pinagtatawanan. Why? Because sin leads to broken dreams, broken homes, broken lives. Yan ang ginagawa ng kasalanan sa atin. Kaya kung tayo magpipintasan, tayo mag-aawayan, tayo magsisiraan, anong pangarap ang mabubuo? Anong pamilya ang tatatag? Anong buhay ang titibay kung ganito po ang labanan? Kailan po ang barangay election? October. Pero may nagpo-post na ngayon. Buhay na naman na ang dugo ng bawat Pilipino sa eleksyon. Hindi ba sa eleksyon, parang kalaban? Oh. May nangyaring hindi maganda sa kalaban. Oh. Nagkaroon ng stage 4 cancer. Panalo na tayo, mga kapartido. Yung parang katuwaan mo, kahit maliliit, nag-aabang ka ng puro pangit na nangyayari sa kanya. Kasi yung pangit na nangyayari sa kanya, alam mo, boto mo, pabor sa'yo. Sana dumating ang pagkakataon na lahat ng kakandidato sa atin, wala tayong itulak kabikin, lahat magaling. Pero wala ka malang mapili, wag na lang bumoto. Kakainis. Eto ang gagawin ko, hindi ba pwedeng pag kumandidato ka, may ginawa ka na? Hindi yung gagawa ka pa lang? Kakandidato ka pala, hindi ka malang marunong kumamay ng tao. Kakandidato ka pala, hindi ka malang marunong tumulong. Kakandidato ka, hindi ka malang magpakita ng kagandahan loob. Pagkatapos, lolokohin mo kami, bobolahin mo kami. O, yun. Kaya minsan ang hirap. Kaya itong election na ito, paghahati-hatiin po tayo. Hanggang ngayon po, sa Bulacan pa rin ako bumoboto. Tatay ko lang ang tinatanong ko, tay, sino gusto mo? Hindi ko na ako kilala talaga eh. Baka dito po, pag dito pa ako bumoto sa barangay namin po eh. Patakbuhin pa akong kagawad o kaya barangay tanod. Barangay tanod na lang ako. Mamumukpok ako ng mga asong dumudumi sa tapat ng pintuan namin. Ano po? Galit na galit talaga ako sa mga aso. Hindi ko mapigil ang sarili ko. Pero pusa po talaga yun, napagbintangan ko lang yung aso. Mga kapatid, sa Praise Church, pag kumandidato po kayo, medyo kahit pa paano may credibility naman tayo. Huwag naman natin idamay yung church. Ano po? Election kasi i-divide niya ng church eh.
Kahit barangay level po, kinakarir po talaga yan. Kaya mga kapatid, tumulong maglingkod, may posisyon o wala, pwede tayong tumulong. Amen? Malakas na palakpak ibigay natin sa Diyos. Kung alam mong ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo, gayon din ang gagawin mo sa ibang tao at huwag kang matutuwa sa kanyang kabiguan. Hindi ba kaya ka lang naman nag-exist, kaya tayo nagsusurvive? Pinagmamalasakitan ka ng Diyos. Kung pinatulan ko lahat ng katampuristahan mo, kung pinatulan ko lahat ng init ng ulo mo, kung pinatulan ko lahat ng mga hindi mo, pagwawala mo sa buhay, matagal ka nang wala. Pero salamat Lord sa iyong kindness, salamat sa iyong patience. Number 2, dito tayo mag-e-end. Nako, bumalik na naman ang focus natin. Dito tayo magwawakas. Ang pag-ibig ay nagagalak sa totohanan. So, kung hindi ka natutuwa sa masama, hindi pwedeng, natutuwa ako sa masama, natutuwa din ako sa katotohanan. Hindi. Isa lang yan. Total opposite yan. Pag natutuwa ka sa masama, hindi ka natutuwa sa katotohanan. Pag natutuwa ka sa katotohanan, hindi ka natutuwa sa kasamaan. Okay? Sabi ni Paul dito sa Philippians, ang book of Philippians, 10 years after niyang maisulat ang Corinth. Ang 1st and 2nd Corinthians. Kaya after 10 years, nakulong siya dito sa Philippians o sa Philippi, house arrest, nasa 3rd floor si Paul, nakakulong siya, pero ito ang kanya sinabi. Mga kapatid, nais kong malaman nyo ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Sapagkat alam ng lahat ng gwardiya sa palasyo at naipag narito na nabilanggo ako dahil sa pagsunod kay Kristo. Tayo nyo naman ha. And then, dahil din sa pagkakabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon. At lalo rin silang tumapang sa pagpapahayag ng magandang balita. Totoong may ilan dyan. Sabi niya natin po, may ilan dyan. May ilan dyan na nangangaral lang tungkol kay Kristo dahil naiinggit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Ngunit may ilan din namang tapat ang hangarin sa pangaral. Okay? And then sabi pa niya, nangangaral sila dahil sa pagmamahal at alam nilang dinala ako rito ng Diyos para ipagtanggol ang magandang balita. Ang mga taong naiinggit ay hindi tapat sa pangaral at tungkol kay Kristo. Ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Inaakala nilang lalo pang madadagdagan ang mga paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa ko. Mahirap na yung ginagawa ni Paul. May mga taong lalo pa siyang pinahihirapan. Pero buti na lang si Paul, ang galing lang ng puso at isipan. Hindi naman mahalaga sa akin kung nahihirapan ako, nalulungkot ako eh. Ang mahalaga, maipangaral ko si Kristo. Kaya tinan niyo po yung last verse. Pero walang anuman. Hindi ba ang sakit yung may mga taong pinakikita sa iyo na pinahihirapan ka? May mga ganun po, yung mga taong puno siguro ng inggit or galit sa puso. Pero walang anuman. Sabi natin lahat, pero walang anuman. Alam nyo ho, talagang kalaban pa rin natin mga Kristiyano po, yung emotion, paano natin magiging objective pa rin tayo, even may mga pangit na bagay na nangyayari sa atin. Pero walang anuman ang lahat yun sa akin. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayaring dahil kahit papaano, naipangangaral si Kristo. Tama man o hindi o mali ang hangarin nila at patuloy akong magagalak. Kay Paul, it doesn't care po. Masaktan nyo ako o hindi, ang mahalaga, umuusad ang salita ng Diyos. Ang kagalakan kay Paul, yung mga tao makakilala sa Diyos. Para sinasabi lang ni Paul, wala naman talaga tayo magagawa na sa mga taong sarado na ang isip, mainggitin, laging naiinis. Wala na tayong magagawa doon kung talagang gano'n na sila. Pero may magagawa tayo para hindi mahinderan ang pangangaral na salita ng Diyos. At iyon ang pinakamahalaga. Regardless yung sitwasyon natin, regardless yung anong nararamdaman natin, ang mahalaga na ipapangaral ang salita ng Diyos. At kapag naipangaral ang salita ng Diyos, may mga taong nababago. Amen? Pag naipapangaral ang salita ng Diyos, may nabubuong pamilya. Amen? Kapag ang salita ng Diyos ay narinig ng mga tao, nagkakaroon ng pangarap, gumaganda ang buhay. Pag trinace natin, kailan nagsimula yan? Nung marinig nila ang mabuting balita ni Jesus na nagsasabing si Jesus ay nabuhay at namatay para sa atin. In spite of all your sins, receive forgiveness, receive grace, receive salvation, at ito ay ino-offer ni God sa atin.
Kaya mga kapatid, tanong ko lang dito, pwede ba tayong matuwa na sa anumang paraan ang pangangaral ng salita ng Diyos ay lumalaganap at marami mga taong nakakilala sa Diyos? Yung parang kulang na lang sabihin ng mga outreaches, oo naman nakakapagod. Oo naman magastos. Pero ang mahalaga, na ipapangaral ang salita ng Diyos. Amen? Totoo po yun, maraming sakripisyo, maraming hirap sa paglilingkod sa Diyos. Pero ang mahalaga, may mga taong kumikilala sa ating Panginoon. Amen. Alam niyo po ang ginawa po rito, na word pala talaga, yung nagagalak sa katotohanan. Hindi lamang nagagalak, be excited. Be excited na kapag yung word narinig, yung truth narinig, mga kapatid, may mga taong mababago. Tingin muna po kayo lahat sa akin. Ito, personal lang naman, personal. Sino rito natuwa na yung sukli sa iyo, sobra-sobra? Nagbayad ka, ang sukli sa iyo, sobra-sobra, tumubo ka pa. Lord, wala akong kasalanan, ha? Alam mong sobra, ba't hindi mo ibinalik? Uy, hindi naman. Pastor, kasalanan ko ba yun? Malay mo naman, test of integrity yun. Hindi ba? May mga tao po, minsan pag naiisip ko na lang, handang itaya ang lisensya para lang kumita. Lalo yung mga broker. Sinungaling. Hindi naman lahat. Grabe! Itataya ko po itong lisensya ko! Ito! Ganon. Kaya ingat po kayo sa mga scam-scam. Itataya nila lahat para ma-scam ka. Mga kapatid, hindi tayo matutuwa na may naloloko tayo. Hindi tayo matutuwa na meron tayong nadadaya at hindi tayo matutuwa ang ipinasok mo lang 4 na araw, sinuweldohan ka 6 na araw. Hindi ba pwedeng sabihin mo sa boss mo, ma'am, 4 days lang po ang pinasok ko. Hindi po totoo to. Hindi ba ang galing? Hindi yung, wow, swerte! Pagkatapos, may nakaiwan ng bag, 5 hakbang lamang. Uy, may nakaiwan ng bag. Alam mo naman kung kaninong bag, hindi mo yung sinoli. Akin na to. Mga kapatid, hindi tayo nagagalak kapag may mali tayong nagagawa at hindi natin nagagawa ang katotohanan. Alam mong tumulong ka pero hindi mo ginawa, nakakalungkot. Be excited. Sabi natin lahat, be excited. Matutuwa po ba tayo na mamayang hapon, live class, maraming makakarinig ng salita ng Diyos? Amen. Be excited. Matutuwa ho ba kayo na may mga tao na kung saan dahil sa salita ng Panginoon, ang pamilya nila maapektuhan at even yung next generation? Matutuwa po ba kayo na may mga kabataan kahapon na nakatanggap ng salita ng Diyos? Na yung purity and leadership ay pwede po nilang maranasan. Mga kapatid, matuwa tayo saan man lugar na ipapangaral ang salita ng Panginoon. Regardless kung gaano ito kahirap, kung gaano ito kabigat, saludo po tayo sa mga tao na ang katuwaan ay magdala ng mabuting balita para po sa iba. Can I hear amen po? Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Hindi ako matutuwa sa kasamaan. Ano po? Hindi ako matutuwa sa kasamaan, magagalak ako sa katotohanan. Be excited. Be excited. Sana dumating ang pagkakataon, regardless kung ano ang sitwasyon, kaya mo pa rin sabihin, ito ang aming alam na paraan. Sobrang struggle natin sa emotion, ano? Huwag hindi tayo ma-offend. Sobra tayo nahihirapan. Ang panalangin ko nga po, sana magkaroon tayo ng teflon emotion, yung bumabangga lang siya. Kasi gusto talaga ng Diablo, magkasakitan tayo para mapabayaan natin ang Word of God. Nangangarap po ako, in the name of Jesus, na lahat na nakakarinig ng salita ng Diyos, magiging evangelist ka sa lugar na iyong uuwian. Yung tuwan-tuwa ka na pumasok, pero excited ka lumabas kasi may mga tao kang gustong sabihan ng maganda mong narinig, ng maganda mong karanasan, at kung ikaw ay totoong nabe-bless,
Hindi mo hahayaan, ikaw lang nabe-bless, ikaw lang yung mayaman, ikaw lang yung nagkakapera, ikaw lang yung nakapagpapatayo ng bahay. Hello? Yabang yon kung gusto mo, ikaw lang. Hindi tayo matutuwa na ang praise church lang ang lalago. Hindi ho. Ang prayer natin, walang simbahang may iwanan. Ito, minsan niya sinabi ko ito, kaya sa finance nga po, minsan may kwento pati sa primary. Mabigat po ito pero darating ang pagkakataon, kaya natin to. Na kung ano man ang pera natin, pwede natin ipamigay sa iba't ibang simbahan. Ganun tayo ka-generous. Yung kada tapusan ng taon, pagkatapos hindi tayo natatakot kasi alam natin, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen? Yung kahit ikaw mismo, pag tumulong ka, nagpaaral ka ng kabataan, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. And I am very excited na gawin yon. Can I hear amen? Minsan mahirap, hindi pa abot ng pananampalataya natin. Okay lang yon, okay lang yon, okay lang yon. Pero mangarap tayo ng mas malaking puso sa Panginoon. Hindi ko ikagagalak na naghirap ang Amerika, umangat ang bansang Pilipinas. Ang panalangin ko, umangat ang Amerika, umangat ang bansang Pilipinas, lahat tayo nag-aangatan. Lahat tayo nakakilala sa Panginoon. Sana, huwag kang matuwa sa masama. Kahit yung tao na gumawa sa'yo na hindi maganda o nakasakit, hindi mo ikatutuwa na sana matanggal siya sa trabaho, sana masunog yung bahay nila. Huwag naman. Huwag po. As a Christian, napakaganda po talaga. The only way for God to become visible in this world is for you to love people. Ito ang aming alam na paraan. Sabihin niya natin yon, ito ang aming alam na paraan. Gawin mo yung pinagagawa ng Diyos, susunod yung emotion mo. Gawin mo yung pinagagawa ni God, kahit mahirap, susunod ang emotion mo. Salamat sa Diyos ang Praise Church. Hindi siya pwede magmalaki. Salamat sa Diyos, may pagkukulang tayo. Salamat sa Diyos, may kapintasan tayo para hindi magyabang. Salamat sa Diyos na hindi natin alaman lahat para lalo tayo magtiwala sa ating Panginoon. At kapag dumating na tayo sa lugar na, wow, ang taas-taas na, ang galing-galing na natin, hindi tayo magyayabang pa rin, na kaya pa rin nating umabot sa pinakamababa para huwag nating makalimutan, doon tayo nang galing. Doon tayo nang galing. This Tuesday evening, nililid lang ako ni God na i-coach yung mga young professionals. Pero hindi marami, 3 lang muna sa farm. Magpi-50 na po ako this year. And I want to spend the remaining time of my life sa 2 bagay na legacy at advocacy. Yung wag lang sana tayong mabuhay para sa sarili lang natin. Paano ko ba gagamitin ang buhay ko para mag-expand yung God's kingdom? Kaya bukas ho, may life class tayo ngayon, may alab kabataan nung last Saturday, mag-outreach pa ho tayo. This Monday, wala muna tayong mentoring mga leaders. Pahinga lang po kayo, enjoy nyo lang. Pero tayo rin kasi medyo nabugbog din ng konti nung week na ito. Parte, sasabak tayo ng pa-overnight. Pero, katulad ng sinabi ni Paul, I am glad to spend my life building people. I am gladly to spend my life to the point that I am willing to die just to serve you. Just to lead you. Hindi ako matutuwa na yung mga nangyari lang sa buhay ko ay puro lang sa sarili ko. Hindi po. Sana lagi pa tayong dali ni God sa mas malalim na pagkakilala sa Kanya. Lagay natin ang kanang kamay natin sa tapat ng ating puso. In the name of Jesus, we will rejoice in the truth. We will become excited. Excited mamaya, Panginoon, sa Life Plus. Ang dami magiging leader dyan. Ang daming Panginoong aayusin ang buhay dyan. Pagpunta nila sa outreach, Lord, hindi lang ho kami nagpapagod. Lord, we are preaching the truth. We are delivering the truth. And the truth will set them free. And the truth will cause them to prosper them and to change their lives, the city, the community. In the name of Jesus, whenever the truth is proclaimed,
change is coming! Revival is coming! Revival, change life, transformation! Oh, hallelujah. Help us to lead and spend our lives to serve people. Lord, hindi kalungkutan ang maglingkod. Laging kagalakan ang maglingkod. Laging kagalakan ang magbigay. Laging kagalakan ang tumulong, Panginoon. Maraming po salamat. Ang Praise Church family ay dadalhin mo talaga sa next level ng mga lugar na hindi niya pa nararating at sobra kami nagtitiwala sa iyo po, O God, na siyang totoo at tunay na unang umibig sa amin. Lahat, O God, ng pinagpala, Panginoon, sa umagang ito, tanggapin mo yung malakas na papuri ng palakpakan, Panginoon, to you, O God, hallelujah, na umibig sa amin. Help us to rejoice in the truth. In Jesus' name, amen at amen. God bless you, mga anak. God bless you. God bless you. Good morning po sa bawat isa. Ako po si Justin, 144 leader po ng God's Finest kay Tatay Mau. Gusto ko lang po sana i-share sa inyo yung short testimony ko po patungkol sa tithes and offering. Isa po akong working student back in 2019 to 2020. Estudyante po ako pag walang racket. Assistant po ako ni Kuya Serge kapag may shoot at may mga events. Kailangan ko po kasi kumayod kasi single mom si mama. Tapos di sapat yung kinikita niya para matustusan yung pag-aaral ko. Kaya kahit anong racket po talaga sinusubukan ko para magkaroon ng baon or allowance. It was 2019 po nung natakal po natin yung pagta-tithes. Sa mga hindi po nakakaalam, yung tithes po is we are giving back the 10% portion of our earnings po para sa kapurihan ng Lord. For me po, nung panahon na yun, bago po yung concept sa akin ng tithing. Kasi normally po yung alam ko lang po na offering is just binibigay lang po natin yung barya natin kapag offering nung hindi pa po ako Christian. Pero nung natakil po siya, medyo challenging po siya sa akin. Kasi iniisip ko po nun, Lord, konti na nga lang po yung earning ko tapos magta-tithes pa ako. Pero dahil sa life group po nun, mas napalalim po yung pagkakalam ko with regards with tithing. Sinubukan ko po ay hindi naman po naging perfect yung pagta-tithes ko. Pero isa lang po talaga yung nabigla ko, never po akong pinagkulang ng Lord. Never po akong nawalan ng baon, hindi din po nawawalan ng racket. Tapos mabibigla na lang po ako minsan na may mga blessings na dumarating sa family ko out of nowhere. The Lord still faithful na i-provide lahat ng needs ko noon hanggang ngayon. Ngayon po, nakatayo sa inyong harapan, at nagpapatunay na the Lord is really our provider. Hindi na po ako working student. Patuloy na nag-aaral. Hindi pinagkukulang ng Lord ang family ko to support my study. At ngayon, at ako ang inaasahan makagraduate at kauna-unahang bachelor's degree ng family ko this year. Kaya gusto ko lang po sanang i-share sa inyo itong passage na to. Proverbs 3 verse 9 to 10. Honor God with everything you own. Give Him the first and the best. Alam niyo, church, sobrang buti po ng Lord. Kasi kahit anong halaga man po yung ibalik natin sa Kanya, hindi po dun yung nasusukat kung anong blessings yung ibabalik ni Lord para sa atin. It's about our hearts. That really matters, focus doon sa Lord. It is about our priority to give the first and the best para sa Panginoon. Kaya taas po natin lahat ng ating mga kaloob sa Lord at ipag-pray po natin. Lord, maraming salamat po sa araw na to, Lord God, sa pagkakataon na makatayo at maging testimony po kung gaano kakabuti, Lord God, sa buhay ko. Lord, maraming salamat po sa words na receive namin today, this morning, Panginoon, Lord God, na ma-apply namin throughout the week, Lord God. Lord, tinataas ko po lahat po ng mga kaloob na to, Lord God. Lahat ng kaloob na hindi niyo po na binabase dito kung gaano kalaki o kaliit yung blessings na ibabalik niyo po sa amin. But our hearts really matter kung ano po talaga yung desire ng heart namin na magbigay para sa Lord God. Lord, we acknowledge your presence, Lord God. The blessings na alam po namin na hindi napuputol kahit na hindi po kami consistent sa pagtatithes. But Lord God, alam po namin na these
offerings and these tithes and offerings, Lord God, is babalik niyo po ng sigsig, luglig at nag-uumapaw, Lord God. Yun lamang po, Panginoon, itinatas ko po lahat ng kaloob na to. In Jesus' name we prayed. Amen. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With mighty hand and outstretched arms, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Tayo po lahat ay tumayo. Forever, God. Sige po, tumayo po tayong lahat at tumawid sa Panginoon. God is strong. Forever, God is with us. Forever, forever, oh. From the rising to the setting sun, His love endures forever. With the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise. Can you clap our hand? Hallelujah, God. Sing praise. Sing praise, God. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. One more time, hallelujah, God. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Hallelujah, come on. Sing praise, sing praise, sing praise, hallelujah. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, yeah. Forever. God bless po sa bawat isa. God bless po sa ating lahat. Makikiusap lang po kami kung pwede po nating iklian ng konti yung ating huddle para po makapag-prepare po ang life class team.